Ako nga si Jason Di Baclaan, gumanap bilang Don Juan. Ako nga pala si Don Patrick Arbila, gumanap bilang pare. Ako nga pala si Bert Pinasa, gumanap ng Don Diego. Ako nga pala si Martin Del Saldua, gumanap bilang Don Pedro. Ako nga pala si Rihanna Arvila, gumanap bilang Maria Valeriana. Ako nga pala si Maria Emigor, gumanap bilang Maria Blanca. Ako nga pala si Isabel Piberno, gumanap bilang Ibo Cadarina. Ako nga pala si Anya Kimpi Magdasal, gumanap sa Prinsesa Juana. Ako nga po pala si Rex Abisila Sol, gumanap ng Prinsesa Leonor. Ako pala si Lucien Magdasal, gumanap bilang Ermita. Ako pala si Runamini, gumanap bilang Magdasal. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po ay si Shia Elsalata, ang inyong kapagsaysay sa kwentong Ang Imong Adarna. Sa aking paglalakbay sa kwento ng tatlong magkakapatid na sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan, ating tuklasin ang mga aral ng pag-ibig, katapangan at pagpapatawad. Ang Imong Adarna ay isang korido na naglalarawan ng mga pakikibaka ng mga tauhan sa gitna ng mga pagsubok at mga hamon. Sa pamamagitan ng kwento ng ibong may pitong awit, ating alamin kung paano ang mga tauhan ay nagtagumpay sa kanilang mga laban. Tara, samahan niyo ako sa ating paglalakbay sa mundo ng Imong Adarna. Noong unang panahon, mayroong isang harian na tinatawag na Bermana. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Dahil sa aking usayan, maganda ang naging pamamalakad sa Bermana. Ngunit isang araw, nagkasakit ko. Naluha na ang sakit ng iyong ama. Oo, ang magagamot. Ang sakit ng hari ay mabigat at masita. Pinunas mo ba ang kanyang karamdaman? Huwag kayong mawalan ng pag-asa ng mga prinsipyo. May mabisang gamot sa pagkalang ng hari. Kailangan na sinasunan ang awit at Saan namin makikita ang ibong ito? Tinahan ito sa kwentong tawid. Tulad ng isang ulo na nilawag ng ikot para sa Nanahimik ang lahat. Ano po ang ating may paglilihod, Ama? Ikaw na katatanda, parang panguli ng ibon na iyong pananakit. Isa po itong malaking karangalan, ating Ama. At iyon nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok sa Cor, sakay ng isang kabayo. Sa kanyang paglalakbay ay namatay ang kabayong sinasakyan at napatuloy na lamang siya sa paglalakad. At nang parating na itong bundok, Ay, nakakapagod. Ito lang kaya ang bahay ng ibong iyon? at biglang dumating ang ibong Adarna at nagsimulang umawit. Sa kapagudan at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay humihinto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang inig. Sa kasamaang palad, si Don Pedro mahihindi
napatman at naging batong buhay sa ilalim ng Piedras Platas. Sa hindi pabalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Birmania. At ang ipinadala naman ay si Don Diego. Naglakbay si Don Diego papuntang Bundok Tabor sakay ng isang kabayo. Sa kanyang paglalakbay ay namatay din ang kabayong sinasakyan at nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. At nang marating ni Epong Bundok, napahinga siya at biglang dumating ang imong Adana. Kaparehong kapalaran ang sinapit ng magkapatid. Nakinig ng awit at siya'y nakinig. At sa pagkakahimbing, napatakan ito at siyang kaawa-awa ng ating buhay dito. Nais ko kayong bumalik. Maaari mo ba kung mayabang pumunta ng Tabor upang muli ng ibon at hanapin ang aking mga kapatid? Maaari na. Ikaw na lamang ang tira sa akin. Ikaw ay nawala. Ngunit ama, kung makita kang ganyan, mas mahirap para sa akin. Tawarin niyo ako. Ngunit kung hindi niyo ako payagan, ako'y aalis na lamang at sa inyong dalawa. Sige na. Umalis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siyang limang tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay sa lamang niya kakainin ng tinapay. Nang matalipas ang 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Nasa lubog niya ang isang negrosong matanda. Ang aking ama ay nagsakit at ang daling lunas lamang ay ang awit ng ibon at ako. Una ng 2 kong kakuya, ngunit 3 taon na nung sila ay lumisan. Bibiro ka ba? Binigay ko na iyan sa'yo. Nang marating ni Don Juan ang Bundok Tabor, nakita niya ang sinasabi ng leprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at pumutuko. Ako ba'y naman lamang bangka mo yung taong nilumusay kong pinakit. Dito ako upang muli ng ibuwanan na nakapagpagaling sa aking mahal na ama. Natiis ko na po ang gutong tamod at uyat para sa aking paglalakbay. Dito isundo ko ako sa aking batay.
lahat, umalis na si Don Juan upang hulihin ang Adarna. Nang dumating ang ibong Adarna, lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang kalat niya at pinapatakan ito ng sayang. Sa sobrang hati, siya ay nagigising. 7 sugat ang katawan niya. Naiwasan niya ang ibon ng ibon at naghintay siya na mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon ay tinalian niya na ito at ipinakita sa ermitanyo. Patay niyo po. Natuak. Gago. Madali ka at tuloy nila tuloy. Mabuhusan mo ang dalawang bato. Mawawala na sa pagkabato. Dalawang mo sa kundi. Yun nga ang ginawa ni Don Juan. Labing bato, nakapuli sila Don Pedro at Don Diego. Umalik sila tatlo sa bahay ng ermitanyo upang mapasalamat. Umuwi sila ng sabay-sabay. Habang naglalakad sa kagubatan, huminto sila at nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. Magkatabi sina Don Pedro at Don Diego na may malalim na pag-uusap. Bakit hindi na natin patayin? Diyan na sa alaman ng bahay ng pangalan ng Diyos ni Ama. Lumita. Hindi ka ba nai-engage niya niya? Tignan mo. Paborito siya ni Ama at sa ngayon, nasa niya na naman ang kakangalan. Kung hindi, kung masama, kung patay, pagtulong-tulungan na naman namin siya. Ang mic may pasa. Nalika nang bumalik si Don Juan sa Albania, ang mga paa niya ay tila lulutupan. Ang microphone, may pasa ang microphone. Di ba madungo? Sayang sila mga bro. Hinay kayo. Noong kumating si Don Diego at Don Pedro, inilagay nila ang ibon sa tabi ng kanilang ama. Ama, dito lang kami. Dala namin ang ibong na. Ipilitin ni Don Pedro at Don Diego na umawit ang ibong Adarna at kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit biglang kumating si Don Juan. Aba, hindi ko na po. Hindi lamang ang hari ang sumita. Nagsimula na din umawit ang Adarna.
ako na kung magbibigay ng kawalan para sa kanila. Upo, Ama. Jigo, gisingin natin si Juan at siya naman ang magbantay dito. Ako, saan na kaya yung ibon? Hala, nakalipad na siguro siya palabas. Alam ko na, ako'y aalis na lamang ng Berbanya. Pedro, Don Dave, Don Chico, Don Juan. Saan kayo? Saan nag-ibon? Bakit? Bakit parang galit na galit ka? Ibon. Ibon ay wala. Asan si Don Juan? Hindi ko namin alam kung wala po sa loob ng tarian. Hanapin niyo siya. Hinanap ng dalawang prinsipe si Bolivar, ngunit hindi nila ito makita. Namalubog na nila ang mga malalapit na puok sa kanilang kaharian, maliban sa bundok Armenia, na buong buhay nila ay hindi pa nila nararating. Nang marating nila ito, nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin. Ang mga puno ay naguhugipit sa bunga at parang duwang nawawala ng mga problema. Sa di kalayuan, nakita na dalawang prinsipe si Don Juan. Jigo, si Juan. Saan? Ayun o. Maganda ang lugar nito. Don Juan, Jigo. Paglinaan ng tayo. Paglinaan lang tayo. Juan, aming bunso ka. Aming bunso. Magagalak ka namin makita. Ulit maganda ang buhok nito. Dito lang kaya tayo magkakaroon. Magandang idea, kuya. Sa bagay, mabubuhay tayo dito ng kaya-aya. Mga kapatid, tignan ninyo, ang gandang balon. Ano na yung nag-aaral nito? Sino mo ay mag-aaral dito? Tara, tignan natin ang loob. Una. Teka, ako ang muna. Ako ang maganda, kaya ako ang muna. Tika. Ako ang mauna. Kasi ako ang panganay. Makalipas ang ilang minuto, aangat muli. Anong meron, kuya? Napakalalim. Ay.
Lubhang dilim, napakalalim, hindi ko naabot ang ilalim. Pagkalipas na ilang minuto, aangat ulit. Anong meron kuya? Jiko, ba't mangutla ka? Ba't mangutla ka? Umupo ka muna. Ngayon, ako naman ang bababa. Magandang binibini. Sino ka? Ano ang bakay? Magandang binibini. Huwag mo sanang masamay ng aking kumarita. Naparito ako mula sa itaas. Ngunit kung makita ka, ay ayaw ko nang bumalik ka. Nabihag ako ng iyong pagandaan. At handa akong paglikuran ka. Habang buhay. Tamis na iyong mga salita. Ngunit ayaw mo. Mahal na prinsesa, ang buhay ko ay ikaw. Ano pang saysay nito ang aking buhay? Kung kawirin lang naman sa pansita. Kung gayon din lang naman, ako'y patayin mo na lang. Tanggapin mo itong aking puso pag yan pusong nalaw. Nagsalita sa iyong pangako. Taksil, hindi ko yan magagawa sa aking minamamahal. Sino ka? Aking prinsesa, magtago ka. Oh, daw panood. Ano na nagpapatay ka gising? Sila pa. Lalaban sa ganuan at ang higante. Napatay ni ganuan ang higante. Tara na aking mahal, tayo magpakasal. Dali, hindi ko na pwedeng umalis. Ito na nasaba. Hindi ko pwedeng iwan. Sandali, hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang kapatid ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Nasaan siya? Aking sunduin. Mawali, Hindi alihan lang ganun-ganun na lamang. Iniirog ko, tulad ko ang kapatid ko. Mayroong bantay. Ang bantay niya ay mas mahirap mapatay. Pito ang ulo ng ahas na ito. At kahit pusulin mo man ang mga ito, tutubo at tutubo pa rin ito. Wala na akong ibang mahal. Hindi ikaw ay napasaya aking buhay. Isa. Ako'y hahayang pumunta ng iyong kapatid at sila ay aking iligtas. Sa pagkalis ni ganuan, nalungkot ang dalawang pagkayo. Pagdating ni ganuan sa palasyong kinalalagyan ng Prinsesa Leonora, nabihag ito ng kanyang kagandahan. Tila para kalimutan ang sintang minamahal. Magandang binibini. Sino ka? Bakit ka na parito? Patawarin ninyo, magandang binibini. Patawarin ninyo ako sa aking kapangasan. Ngunit nandito ako upang ikaw ay paglikuran. Hindi mo ba nalalaman na ang buhay na aking pangalan dahil sa serpente may babantay sa akin? Panganib ba ng aking harapin? Kung ito nga talaga ang aking kapalaran. Tanggapin na lang ito ng walang unuha. Ang tunay na kamatayan ay hindi ka masilayan. Ikaw ba'y nagbibiro, Ginoo? Mga pagsuyong iyan ay hindi totoo. Tungay lumayo-layo sa akin. Minamahal kong prinsesa, huwag ka nang magalit sa akin. Kamatayan ang nais ko. Kung ako'y masiwalay sa iyo, ikaw nang sa bumatol itong aking buhay. At handang-handa mo ako mamamatay sa iyo ng kamatayan. Ito ang buwan ng mga pagkakay sa serpente sa akin. Galingan mo at ako'y balikan. Ay,
Nang mapatay, ay bumalik sa dalawang prinsesa at umakyat sila sa balon. Pagdating nila sa itaas, anong inggit ang nadama ng dalawa niyang kapatid? Sige, direct. Yung gandang prinsesa niya, aking kapatid. Ligtas ko sila sa ilalim ng balon. Huwag mag-alala, aking prinsesa. Kunin ko ang iyong sisig. Pagkababa ni Don Juan ay agad ding tinutol ni Don Pedro ang hari. Tatanong sana si Prinsesa Leonora, ngunit mahihila ito ni Don Pedro. Mahihimatay si Prinsesa Leonora sa kamay ng Don. Sayot na ang kwento. Umuwi ng Verbania ang dalawang magkapatid. Doon ikinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Ayaw naman magpakasal na kapatid niyang si Leonora kay Don Pedro dahil ang mahal niyang talaga ay si Don Juan Hiram. Sa kabilang banda, si Don Juan na nahulog sa balon ay lubhang nakaratay. Pinagaling ng mahiwagang lobo na alaga ng prinsesang si Leonora. At sa wakas, nagsimulang maglakbay si Don Juan pauwi at sa paglakbay ay may nasalubong. Isang ibong marking ang sa kanya ay lumapit. Magandang tinig nito ay ipinarinig. Mahal na prinsipe, kay tagal nating nawalay sa isa't isa. Anong ligaya ang nadarama?
Nang ika'y makitang masigla, ako ay umalis, ngunit di dahil naghihinakit, ngunit dahil sa dalawang mong kapatid na nais tayong patayin. Mabutit hawla lamang ang kanilang binuksan at di natuloy ang kanilang maitim na balak. Sa kahapong nagdaan ay wala na tayong magagawa, kaya't nararapat mo nang hanapin ang iyong kaligayahan. Iyon ang limutin si Leonora mong iniibig, sapagkat mayroong mas magandang binibig. Kaya tayo natulungan sa Reino de los Cristal. Pinakinggan ni Don Juan ang awitin ng ibon at nagtungo ka sa De los Cristal. Open! Gandang pinipili. Lihat ako ng iyong kagandahan. Nakita ko yung direktay. Ako'y kamangka. Ako'y anak ng ibanyang kahariang mo kung ikaw ay sadyang puntahan. Narito mo kung ikay ang alay ng aking buhay. Pero na. Ako ay isang kasusulan ng salita ng Diyos. Tumingin ka sa kaluwisan, nakikita mo. Yan ang buhay na buhay. Ang malamapit ka rin. Mga patuloy, ako ay ang mahal. Hindi mo hayaan. Ngayon, kumako sa palasyo at Magandang hapon, mga anak ng Espiritu. Magandang hapon din sa iyo. Ano ang nais ng tugahan na ginawa? Narito ako, pagiging ng kamay ng iyong anak, kamahal na anak, na sinunya. Kung ganoon, maaari mo ba ako bigyan ng mga kanimo ito ngayong gabi at gabi ito ngunit siyang nalinis at gagawing tinapay upang bukas may damon sa aking pagkakasal. Lahat ay gagawin para sa mahal na Diyos. Kung siya ay walang kayo, ako'y sinihin na. Yung mahal ko, Prinsesa, upang imposible magawa ng iyong ama sa akin. magalala. Hindi nila hayaan ang Panginoon. O siya magulong na rin. Dahil sa talentong mahikablangka ng prinsesa, nagawa nito ang pinapagawa ng hari. Kinabukasan ay mayroon na itong tinapay sa hapag. Hindi makapaniwala ang hari kaya ito'y nag-utos muli. Lahat ng utos ng hari ay napagtagumpayan ni Don Juan at walang nagawa ang hari kundi ibigay ang kamay ng kanyang mahal na anak. Ngunit, paalis pa lamang ang dalawa nang magbago ang isip ng hari at hinabol sila. Tumakas ang dalawa at napunta sa kagubatan patungong Berbania. Ikaw ay bumalik na muna sa iyong balikan. Lalapitan mo muna ang ating mahal na ama upang hindi ito mag-alala ng mga. Pangako mo sa akin kung wala na hindi ka lalapit sa kung iyong kababaihan na. Ako, Sila ay nagkahiwalay at si Don Juan ay umuwi. Natuwa ang buong kaharian at sa kanyang pagdating, lalo na
si Leonora na nag-aantay sa kanya ng 7 taon. At habang masayang naghahapunan si Don Pedro, Don Diego, Don Juan, Prinsesa Leonora, Prinsesa Juana, Haring Fernando at Reyna Valeria. Sa 7 taong paghihinay ay nasilayan ang din ang aking mahal na hari. Magpapagod sa iba ay sila sa amin. Kung ngayon, nandito siya, ano ang Ngayon, It's just Dali na ba? Meron akong mantok. Oh, yung sayaw, sayaw. Pagkatapos nilang sumayaw ay yayakapin ng Don si Doña Maria at silang dalawa ang ikakasal. Aking tunay na mahal ay si Doña Maria. Halika tayo magpakasal. At ikinasal na si Doña Maria kay Don Juan. Si Don Pedro at Prinsesa Leonora naman ang nagkatuluyan at nagmana ng Bebanya. At si Don Juan at Doña Maria naman ang nagmuno sa Reino de los Cristales. At dito natapos ang kwento ng Ibong Adarna.